Nako, breaking news mga kamunte, no? Ito po, galit na galit po itong si Balingbing, no? Talagang nanggagalaiti po siya, talagang sinasabi niya po talaga na kaya daw itong si Sara Duterte na maagang nag-announce, isa daw tong isang taktika. Nakakatawa, no? Kasi alam niyo bakit? Talaga naman taktika to na Sara, no? Kaya nga, hindi ba mahalata, sir? Tapos, ito pa sabi ng mga dilawan, no? Isa-isa sila nagpa-interview, no? Isa-isa siya sabi nila, no? Hindi na kami nabigla sa in-announce ni Sara. Hindi na kami nagulat. Hindi daw sila nagulat sa sinabi ni Sara, no? Samantalang nag-live sila, doon nagpa-press con sila. Di masahol pa kayo siya nagulat. 'Di ba? Kung nyo nga kami paglulukuhin, 'di ba? Ang dami, tamo lahat ng balita, lahat ng mga personalidad na politiko nagpapa-interview naman sa TV. Hindi na kami nagulat sa in-announce ni Sara. Hindi ka nagulat pero nagpa-interview ka. O di sabihin, mas masahol ka pa sa nagulat. Ako tatanggapin ko, nagulat ako eh. Hatakbo siya? Kaya siya nagpa-interview ako. Di masahol ka pa sa nagulat, hindi mo lang sinabi, kundi ginawa mo pa. Di ba? Hindi mo lang ni-reaction sa sarili mo, kundi ginawa mo pa. Di ba? Halatang-halata may galit kayo talaga. No? Ito bakit daw? Daughter siya ng masamang tao, anak siya ng masamang tao. Sabi ko nga sa inyo, paborito kong linya. Bakit? Sino ba magkapatid? Si Abel, di ba, si Cain? Pangatlo si Seth, na kapatid niya, di ba? Ibig ba sabihin, pag pinatay ni Cain si Abel, makasalanan din si Seth? O pati yung si Eva at Adam may kasalanan din? May kapabayaan. Pero, hindi pwedeng akuin, o siya din yung ama, siya din yung anak. Di ba? Wala sa sarili tong mga to, no? Kaya sabi, tarantan na po ang palasyo. Di ko alam ewan ko kung talagang si Palingkerang Claire, kung maya't maya araw-araw yata nagpapapress ko na. Tapos itong si Risa, araw-araw nagpapapress ko din, naka-live. Lahat sila gano'n na. Samantalang si Sara tahimik lang, pero gusto ng tao. Tapos sa lahat ng survey, di ba may mga survey, EPs o kaya si Sara, di mo binoboto ng tao si Sara. Di ba? Tapos EPs versus si Risa, binoboto EPs. Di ba? Alam niyo yun, halatang-halata na po sa mga kababayan kung sino gusto ng taong bayan. Hinihintay na lang po natin yung oras, yung panahon. 2026, 2027, 2028. Wala na po, hindi na po magbabago isip ng tao at madadagdagan pa. Bakit? Kasi po, yung mga 17 pababa ngayon, ako, halimbawa ako, DDS ako, halimbawa, no? May anak ako 17 years old. Sa 2028, ano na yun? Ilang taon na yun? 19 na yun, ha? O pwede nang bumoto. Anak DDS ka. Di lalo na dami. Di ba? Yun ang pinagkaiba kay Sara. Dodoble the serial ngayon. Yung mga anak, papayuhan yung mga magulang. Anak DDS ka. Kaya sila, tarantan na sila. Sabi niya ni Daryl Yap, ng direktor na si Daryl Yap, Sara, tayo na. Tapusin natin mga ajik. Di ba? Talagang, tara na. Di ba? Tapusin na yung mga yan. Di ba? Hindi kasi, di ba? Kitang-kita naman po na si Sara ngayon pitat pa tutulungan. Dahil niya, takot lang, nila sila takot, ayaw nila mabalik yung dating kay Duterte. Hindi kasi sila makahinga ng maluwag eh. Di ba? Sabi niya ng mga eksperto si Duterte, ang mga Duterte po talaga, tumitino ang bansa, umaangat ang ekonomiya pag sila nakaupo. Takot lahat mga gumawa ng kasalanan. Yun ang ayaw nila. Diba? Kaya nagpapanggap lang itong mga to Tama, binabakbakan nila si Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Matunog si Senator Rodante Marcoleta na running mate. Oo, si Amy pinag-uusapan. Pero marami nagre-rekomenda. Kasi ako tingin ko, Senator Rodante Marcoleta ang magiging pinakamaangas na partner niya. Oo. Di ba? Pinakamatibay yun. Kasi kay Senator Marcoleta, naalala nyo, tatlo sila, si Bongo, si Bato, si Marcoleta, ang pinakamalakas sa Visayas sa Mindanao. Number 1 ata si Marcoleta. Tapos sa mga religious. Sipin niyo, tapos si Amy, wala, kulelat. Tingin mo, ipapare si Sara kay Amy? Matatalo lang si Sara dahil kay Amy. Di ba? Si Senator Rodante Marcoleta. Sa bagay, hindi matatalo si Sara. Si Amy sayang. Di ba? Sabi, si Robin, hindi rin kakayanin si Senator Rodante Marcoleta, kaya binabakbakan nila si Senator Rodante Marcoleta. Pasin nyo, yung sose, binamadali na. Lahat itatanggalin daw sa senador, i-disbar daw, lahat, talagang daw. Pero iba dyan, maiba tayo. Dito muna tayo isa na to si Abante, mayat maya, kasalita siya. No? Abante, umaasang magbago na si VP Sara. Umaasa pa rin ako na sana, kung sakaling maging Pangulo si Vice President Sara, magkaroon ng
change of heart. Ang hirap kasi dito kay Abante, kay Atras. Ang binabasa lang niya ang Biblia, yung gusto lang marinig ng tao ng mga ano niya, mga kaanib niya. Dapat sir, binabasahan mo rin sila mula Genesis hanggang Revelation. Kung gaano katatapang ang mga lingkod ng Diyos. Ha? Hindi porket napakawalang yan tao mo na, masama ka na, ikaan niya, nanapak ng sheriff. Buti niya, sheriff lang sinapak eh. Si Kristo, nilatigo eh. Nilatigo yung mga nagtitinda doon. O, dito, may hawak siya latigo sa scholar, sabi ng mga scholar, nilatigo lahat ng mga tao doon. Diyos yung tamaan. Sino mas masakit, sir? Sinuntok yung sheriff o nilatigo ka? Tapos tinaob ni Kristo lahat ng panindira doon. Sabi ni Kristo, templo ng Diyos to. Ba't yun nilalagyan ng mga paninda dito? Sabi ng mga sabi sa kung iano ko lang, ilalaan ko lang. Templo ng Diyos to, ba't ikaan niya kayo nilalagay dyan? Nagalit si Kristo. Matagal siya nagalit, naglalatigo siya, pinalatigo niya. Sipin mo yun. Yun ang masama. Ang hindi ko sa'yo, nagbabasa kayo ng Biblia, yung gusto nyo lang marinig ng mga membro. Basahin nyo rin kung gaano yung Genesis yung hanggang Revelation. Kung gaano katatapang sila David, sila Solomon. Paano sila nakipag-away. Ibig nyo palang sabihin, yung digmaan nangyari kay David, ha? Daan-daan libo ang napatay nun. Ibig sabihin ba si David masamang tao? Ha? Sa pamumuno ni Hari Solomon, marami napatay sila. Sa tingin mo masama si Hari Solomon, si David? Hindi. Ginawang banal si David. Hindi kasi nagbabasa ng Biblia itong mga to. Hindi nila alam kung ano yung leadership. Yeah? Dumako na tayo dito kay Mr. Larry, no? Ay, iba talaga. Alam mo Larry, idol kita dati, idol kita. Pero iniba mo ang usapan. Nagpaka-loyal ka diyan kay BBM. Okay lang maging loyal ka eh. Sana naman maramdaman din namin loyal ka sa mga tao. Wag na lang sa amin, no? Doon sa mga taong bayan na lang, sir. Hindi eh. Mas ramdam namin loyal ka kay BBM kaysa taong bayan. Tandaan mo yan, sir. Ang pag-announce ni VP Sara na siya ay kakandidato BPA ay isang taktika lamang upang kapag nag-umpisa ang impeachment hearing sa kanya ay ang kanyang magiging depensa ay sasabihin niya na ito ay political persecution. Kaya nag-alas ng maaga si BP para daw may dahilan si BP na ito daw ay political persecution. Sir, ano ka ba naman? Malayo pa yung election, di pa nag-aanong si Sara. Ginto na ginagawa sa kanya. Di ba, yung sa Supreme Court, in-archive lang ng mga Senado. Di ba, binasura ng Supreme Court. Ganito na ginagawa sa kanya, pinipersecute na siya kasi katakbo siya. Iiwasan siya, maupo ang Duterte. Ano ka ba naman? Kahit hindi mo sabihin yan, sir, sabi mo yan, kahit gusto mo lang maging magaling. Sir, bali wala yan, sir. Sir. Kasi nag-announce na siya ay tatakbo at ang nais lamang ng kanyang mga katunggali ay sirain siya sa politika. Nakakatawa ito, no? Sapagkat napakalayo pa noong 2028, pero ito, meron na agad nagdideklara na siya ay tatakbo. Talagang galit na galit si Sir Gado, no? Talagang talagang, alam mo yun, galit na galit dahil sa si Sara. Marami po nagalit ngayon. Marami po na gulo ang mundo ngayon. Nayanig po ang mundo ng politika ngayon. Dahil sa si Sara. At yan naman ay talaga namang alam na ng mga Pilipino na hindi naman siya mananalo dahil unang-una, ang Philippine politics is divided only to two major camps. That is Marcos and Aquino. Ang mga Marcos... Tamo dati, sinusukan nila, Aquino, sinusukan nila yung, Pink. Tapos dati Duterte sila, dikit sila. Ngayon, di ba, iba na. Yan talaga, pag unloyal mo, dun lang sa isa. Hindi sa taong bayan. Kasi gusto ng taong bayan si Duterte. Wag na lang si Duterte. Yung taong bayan na lang. Yeah. Natural, hindi na siya iboboto. Hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalists at ng mga Ilocano na solid north na hanggang Mindanao ay napakaraming Ilocano. At ang tinatawag natin ng mga waray, yung mga kakampi nila Madam Imelda Marcos at nila Martin, ang mga Romualdez. No? Kaya imposible. Talaga binabanggit niya na yung mga kalaban, no? Talagang niya. Sir, wala yan, sir. Checkmate, sana dapat binanggit mo yan. Hindi pa nagkaroon ng flood control issue. Panalo ka dyan. Hindi, alam na namin lahat ng binabanggit mo, sir, checkmate na sa amin yan eh. Checkmate na sa amin kahit banggitin mo yan. Yung mga taong bayan, sir, ang mapapaniwala mo siguro, sir, yung mga hindi nanonood ng TV. Kaso nakapanood na, may mga cellphone eh. Di ba? Manggagaling pa ang boto sa kanya sa mga Marcos camp. At sa mga Dilawan naman, sa mga Aquino naman, hindi rin siya iboboto, syempre. Kasi meron silang sarili nilang kandidato. No? Andiyan si Risa Hontiveros. Talaga, di ba dati, kung banatan nyo yan, Aquino, andiyan si Kiko Pangilinan, andiyan pa si Marojas, o kung sino man ang i-adapt ng kanilang politika. Sir, ang Pinklawan talaga, may sariling boto yan. Tandaan mo yan. Pero hindi uubra sa boto ng mga DDS.
Ang Marcos, sir, may dariling boto yan, pero mas nabawasan dahil sa pinagagawa ni Junior. Sir, aminin mo, sir. Aminin mo, mahina ang presidente mo. Aminin mo, sir. Ano ka ba naman? Ikaw, mas matalino ka pa kay Junior eh. Ito totoo lang ha, mas gusto ko siya kaysa kay Junior. Mas kasi ito si Gadon, kahit paano naging idol ko to eh. Kasi matalino, ano talaga to, wais talaga to magsalita eh. Nalalaman niya yung mga malalim na ano, parang political analyst na rin siya eh. Mas gusto kita kaysa kay Junior eh. Mas matalino ka. Pasensya na ha. Amo mo yun pero mas matalino ka. Political party. At yan naman ay alam natin na ang mga Liberal Party at itong Tinglawan-Dilawan ay galit na galit dyan sa mga Duterte sapagkat inapak-apakan nila si Madam Vice President Leni Robredo. Binapak-apakan pa. Sus Mariosep, ano ba naman yan? Parang kasama kaya ata doon. O, hindi ka ba kasama doon sa mga nag-apak-apak? Hindi ko nakuha yung video, hanapin ko. Noong panahon niya. Kaya imposible na manggaling sa Marcos camp at saka sa Aquino camp ang boto ni Sara. Ngayon, tingnan naman natin yung mga leftist, yung mga nasa kaliwa. Hindi rin siya lalo iboboto dahil galit na galit sa mga Duterte yung mga yan. Ang mangyayari, itong leftist ay kakampihan either sa Liberal Party o yung Bilawan-Tinglawan o kaya ay posible na kumampi sila sa Marcos. At ito, yun naman mga iba. Kung ano mga sinasabi niya, no? Kung ano nila, no? Na hindi naman mangyayari. Di ba? Sir, ang tanda mo, ang Sara, solid ang DDS. Nakita mo yung mga nagrally, mga OFW, ang lakas. Sir, OFW pa lang, panalo na eh. Tapos yung reliyon na SMNI, yung INC, at iba pang mga JIL. Ang dami nun, sir. Mga Muslim, sir. Kaya nga, na zero votes yung iba dyan sa Mindanao eh. Di ba? Sir, hindi ano siya sabi mo, ay ngayon, talagang yung mga kabataan pa, si Sara ang gusto, hindi si Leni. Mga political parties na mga minority political parties, of course, hindi rin kakampi sa kanya yan. Dahil yan ay talagang papanig yan sa Hindi totoo. administration or sa opposition. Dahil kasi... Hindi, sir, sasabihin na namin yung mga ginawa ni Junior eh, na kapabayaan sa corruption sa 25 eh, maalala nila eh. Si Sara iboboto nila eh. Ano ka? Nek mo. mga kailangan nilang magpasok ng mga senatorial candidates, kahit na ilang piraso lang naka-candidates, meron sila, at meron din sila sa mga lokal. Kaya hindi yan magsasara. At isa pa, ang PDP naman ay wasak na. Nag-resign na nga yung kanilang Secretary General. At marami na sa mga PDP, wala na. At hindi naman solid ang PDP noon kay Sara dahil nagalit sila kay Sara. At galit din si Sara sa kanila. Kaya walang patutunguhan yung Sir, konti lang siya sabi mong tao. political ambitions na ni Sara. Walang kapanapanalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng paminilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila ng kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang. At hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At hindi, sir. Hindi kakamali ka, sir. Ilabas mo yung survey na siya sabi mo hindi number 1 si Sara. Si Sara lagi po number 1 sa survey 2022. Ayaw lang talaga, naging vice president lang siya. Talaga, kasi yun ang bagay talaga kasi unity team. Kasi akala magaling si Junior. Akala mala Marcos Senior si Junior. Yung pala hindi. Di ba? Wala sir, ikaw lang sasabi niyan sir, tingin ko hindi. Wala talaga po. Oo. Nakita namin lakas talaga ng Sara. Oo. survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At saka, sir, kung talagang kampante kayo, talagang si Sara walang boboto. O sige, palagatin ko konti ng boboto matatalo. Ba't kasaseta ka ngayon? Ba't parang panik ka ngayon? Di ba? Sana, kung talaga alam mo parang tumatakbo lang yan ng parang sino lang, hindi ka magsaseta na ngayon. Kaya kasaseta ngayon, yan ang kahayagan na natitreat kayo kay Sara. Hindi naman, na-alarma pala kayo kay Sara. Dahil alam nyo naman na pwede siyang manalo. At hindi talaga pwede, talagang mananalo. Di ba, sir? Tatandaan mo, sir, ha? Bigyan kitang tip. Yung JIL, million sila. Ha? Mag-akay lang sila ng isa na boboto. Ano ba? 3 million sila. Katulad ko. Ha? Yung dalawang tricycle driver, uy, akin ka na, dalawa. Ano ka, Marcoleta ka. Hindi may dalawa na ako. Million, 5 million kami, halimbawa. O di 5 million, times 2 mo. Di 15 million na. Talo ka doon, sir. Talo ka doon. Di ba? GIL. Kasi sa ganito, sir, yung mga inuusap mo, sir, real to ka, yung mga kausap mo, mga grupo-grupo lang yan. Iba po pag religion, kagaya ng GIL, SMNI,
Iba po yan, INC. Iba po yan pag nagkakaisa yan. Mga Muslim, talaga pinagkakasunduan nila kung ano iboboto nila at talaga pinangmamalita pa nila. Di ba? Doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At Simulan nyo na ngayon mga kampanya. Isa-isa nyo na yung bahay na yan. tinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM. At ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-apat lang si Sara. Kaya nga, bigas na ang nakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga natumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement, eh hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez at yan ay nabuo yung Bakit siya lahat ng survey ngayon, puro Sara? Di totoo lang. Mapakantong survey, Kalye survey, Pulse Elsa survey, lahat ng survey, Sara. Oh, kahit na yung mga kabataan lang, tanungin lang, hindi pa butante, ano kayo, Sara pa rin eh. Yung mga 16 years old. Pagdating sa 2028, sir, 80 na yun. Pwede nang bumoto yun. Million din yun. Sir, million din yun, Sara pa rin yun eh. Di ba? tatakbo niya bilang vice president. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential intelligence. Wala, hindi totoo yan. Ala, mas lalo iboboto ng tao yung ganyan kayo. At yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang Ito, parang agila yan, no? Nakita niyo ba? Parang si Sara Agila. Isang agila yan. Mahirap matalo yung agila kasi nasa taas lagi yan. Kami ang panalo sa labang ito. Kami ang nagwawagi. alam, boba at tanga. Kaya lalo Grabe no? Grabe na talaga, sir. Sud-sud na yung salita mo. Talaga lahat sinasabi na niya para pangkondisyon sa tao. Sir, ramdam namin ang puso mo, sir. Sir, dahan-dahan lang dapat para hindi namin naramdaman. Kaso naramdaman namin, sir eh. Desperado na yan, sir eh. Kadesperaduhan niya siya, sabi mo. na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na Walang pinagka-event dun sa shota niya, iiwan na siya. Ayaw na niya, nahuli niya may boyfriend iba. Wag, lumuluhod na, gawin mo na. Akin na sa'yo na bahay ko, sa'yo na kayamanan ko. Desperado na. Lahat, pati kaluluwa ko, ibibigay ko na. Nilabas na yung alas. Parang ganun sir, nakikita namin sa'yo, sir. Totoo lang. karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung anong nangyayari sa mga gobyerno natin eh. Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo ko presidente. Gusto nilang hadlangan ng Hindi. Nangyari na yan, hindi na yan. tatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka na mag-drama dyan. Wala ka naman talagang panalo. Galit na. Pakinggan natin ang genius ni Senator Catet. Talaga sa lahat ng senador na para sa akin na ito pinaka-genius. Totoo lang. Oo. Sumunod si Senator Dante Marcoleta. Pangatlo si Robin. Yung may puso't isip may matalino talaga. May mga talino talaga, solid na matalino sa pag-aaral, sa edukasyon. Pero kung sa diskarte, pinaghalong diskarte, biblical, si Cayetano po. Panoorin yung mga sinasabi niya. The minority Ano po plano? drafting and reviewing a resolution na may sense of the Senate na Ito, barado talaga din sila doon. Barado sila Risa, sa sinabi nito. Real talk to. Tignan mo yung sinabi ni Gadon, kaya daw si Sara nag-announce ng maaga, taktika daw para isipin ng marami na pinipersecute siya dahil tatakbo siyang presidente kaya siya i-impeach. Hindi. Tignan mo yung katuyan ni Cayetano tuhin ng Philippine courts. Kahit tignan nyo na lahat ng technicalities, tignan nyo na lahat ng treaties, lahat ng batas, ang essence, ang spirit ng ating konstitusyon ay kung may problema, pwede kang tumakbo sa Philippine courts. Tama. So hindi naman pwede na pag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest, dadamputin mo na lang dito, dadalhin mo sa ibang bansa. Tama. Kung ganun ang interpretasyon, napakadelikado. Bakit? Delikado talaga. Kahit sino po na Coast Guard, na BGMP,
na naka-uniforme, AFP, PNP, na na-involved. Whether yan ay sa Marawi, yan ay sa communist insurgency sa Mindanao, bigla na lang dadamputin. Di ba? Tapos ngayon, sinasama si Secretary Aguirre. So, civilian. Si mo si Aguirre, civilian, kadamputin mo. Imagine, hindi, ano, kumbaga, kung, pahinga, pahinga, no? So, sabihin mo na may allegation na conspiracy. So, at any time then, a cabinet member, aakyat na yan. That's one step closer to the president. Sira ang ating constitutional framework and the concept of sovereignty kung ang ating local courts ay gagawin nilang powerless, di ba? So, I do understand that there are emotions here. There's human rights issues. Pero nababawasan ba yung human rights kung yung isang tao ay nakakatakbo muna sa korte? So can you imagine sa inyo sa media, kung kinover nyo halimbawa yung war on drugs, tapos sinabing, hindi lang nag-cover yan embedded yan, kakampi ni Duterte yan. Pwede ka na lang kunin, tapos daling ka na lang sa ibang bansa? Tama. Pwede ka sabihin na, ikaw napag-initan ka, dati kang cameraman kay Duterte, tapos mainit ka, gusto ka nila ipadampot, pwedeng idamay ka, ay kasama pa yan, kakasuhan ka ng ICC, tapos papadampot ka, papayag ka, dadampot ka doon. Grabe ho, paghihiganti na yan, hindi na yan justice. Paghihiganti po yan, ginagamit nila ang kahinaan, ang mga Pilipino, ginagamit nila para sa kanilang kapakinabangan, para sa kanilang paghihiganti. Tandaan nyo yan. Yan mga yan, gusto-gusto ng mga yan, buti pa si Bam may puso Kesa yung mga ibang pinglawan, huwag kayo maniniwala dyan, walang puso yung mga yan. Pati yung mga ibang gusto dyan kay Duterte makadala, walang puso yung mga yan. Tatandaan nyo. Hindi ka man lang makakatakbo sa local courts, di ba? Sir, ano masabi niya tatakbo si VP Sara for president? Ayan, pakinggan yung sagot Ang layo ng sagot sa mga ano. We're in a democracy. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimay nung lahat, mas bantay ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. Yun, galing Tama, simple lang. Hindi yung putak ng putak si Balingbing na kaya natatakbo si Sara, tactical lang daw ni Sara yun. Di ba? Ito simple lang mas maganda sinabi, yung kay Balingbing o kay Cayetano. Ang sabi ni Cayetano, kaya mas maagang nag-announce para makapamili ang tao kung mas maintindihan, mas masubaybayan. Kasi pag nag-announce si Sara, presidente, susubaybayan ng tao si Sara, tingin nga. Nagkamali si Sara, mukhang palpak sa trabaho, mukhang tatamad-tamad, ay wag na iboto yan. May makapagbabago pa sa isip yung tao, hindi biglaan na lang. Di ba? Mas maganda nag-announce. Di ba? Kita nyo? Sige po. So your comment doon sa announcement ni VP Sara na tatakbo sa Congress? Wala, tingin ko dyan para siyang palusot Para siyang palusot, tatakbo, palusot. Lagi lang ginagamit niya yung pagtakbo. Di ba dati tinatakbuhan niya yung ebidensya, hindi niya hinaharap? Ang layo. Tatakbuhan niya. Gusto niya tumakbo, tatakbuhan niya yung mga ebidensya. Gusto niya lang ipasok yung ganung banat. Layo, sir, ang layo, grabe. Yung pagpapanagot sa kanya. Pero ito naman ngayon, ginagamit niya yung pagtakbo para sa presidente para palusot doon sa nakaharap na pagpapanagot sa kanya. Kasi naghahanap talaga ang taong bayan ng katotohanan doon sa mga kaso tinatakbuhan niya. May epekto po ba ito sa impeachment complaints against her pending impeachment proceedings? Dapat wala kasi hiwalay na proseso yung impeachment at ito ay gusto na ating taong bayan na marinig ang katotohanan sa mga kasong sinamba sa kanya. Ano sasabi mo sa timing na malapit ng refer supposedly sa Kongreso tapos ngayon siya mag-a-announce? Pananakot ba? Well, pwede natin sabihin na ito yung attack nila para i-reframe yung narrative na lahat ng nangyayari ay dahil sa takbo siyang presidente. Pero sa dulo ang gusto ng taong bayan katotohanan. Gusto namin, sir, kaginawahan na matigil na lahat yung mga kriminal. Kaya Duterte, ang paraan. Pwede niya yung paling pagtakbuhan kahit na siya ay tumakbo pa din ang presidente. How do you think will this affect the congressmen? Well, I hope that this will not affect the members of the House and that we fulfill our constitutional mandate of holding every public officials accountable. Gano'ng kahalaga na ma-impeach po si VP Sara Duterte? Napakahalaga na dumaan tayo doon sa proseso ng pagpipresenta ng ebidensya. Napakahalaga na makita ng taong bayan yung mga kaso na hinaharap na ngayon at makita nila kung paano tinatakbuhan at hindi ko sinasagot ng vice-presidente. So, itong prosesong ito dapat pagdaanan, hindi dapat baliwalain na dapat kung handa si VP Sara na tumakbo bilang presidente, dapat handa rin siya. Yung confidential funds ng Pangulo, sir, inimbistahan nyo na. Mas malaki yun. Inimbestigahan nyo na. Ba't kay Sara lang? Unfair, no? Ba't gusto nyo kay Sara lang?
Bakit? Si Sara lang ba may confidential sa buong Pilipinas? Di ba? To face the music, harapin niya itong mga kasong sinasampalaban sa kanya. So, tuloy na tuloy yung impeachment. Pang-apat na impeachment niya. Sa tingin nyo, tatanggapin ng Supreme Court yan? Nakukulitan sa inyo Supreme Court. Yung nakaraan niya, di ba ilang beses na rin nag-impeach? Ngayon binasura ng Supreme Court. Ito pa kaya ngayon parehas na same na... Diyos ko po. Parang nangyari, yung appeal mo noon na basura, ngayon i-appeal mo naman ngayon. Same reklamo. Same process. Hindi na kinadala. File na natin yung impeachment, nasa House na kung paano ito magpupunta. May impeach sa House yan, oo. Pero, hindi pa rin sigurado. Maraming babalitan sa House. Saka pagdating niya sa Senado, kaya nga nilalarga nila sa Senado eh. Gusto tanggalin si Bato, mahuli si Cheese, lahat. Tatanggalin para wala makaboto. Pero sa dulo, tuloy na tuloy dapat yung proseso because this is a constitution natin. Tingin niyo po desperado na po si VP Sara para magsagawa ng itong premature announcement ng kanyang presidential bill? Well, sa dulo naman ako tingin ko dati pa na merong pag-iwas talaga doon sa accountability. Isa na Sagutin mo yung tanong kung ba si, desperado na ba si Sara o hindi. itong mechanism para makaiwas sa accountability, para maiba yung usapan. Isa siyang palusot. Nako, palusot daw. Hindi tatakbo lang, palusot na. Yes, naman. What are your fears po sa posibleng panibagong Duterte regime? Uy, natatakot na, panibagong Duterte. Nakita natin kung gano'ng kadilim yung kasaysayan ng Pilipinas. At kung mangyayari siya ulit, mas madilim ito at isa yung Ay, hindi. Mas madilim niya yun, sir. Hindi. Dati noon talaga, nakakaginhawa kami. Wala mga bawal na kaubad. Dati, sa kalsada, uhulihin talaga. Mahigpit talaga, sir, panahon na yun, sir. Ang sarap. magiging malagim para sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mahihirap. What do you say, sir? What do you say, sir? Because we've seen how the Duterte's wage out Hindi kasi gumagana itong mga to. Akala nila wala mga ajik eh. Akala nila wala. war against the poor. And I'm sure that if they'll be able to return to power, mas malala pa yung mangyayari sa ating bansa. Magtatuloy na po yung mga senador tungkol sa possible arrest warrant po kayo. Wala pa kaming pinag-usapan. Wala. Dami rin. Ito tungkol sa arrest warrant ng mga senado. Wala. Kayong dalawa ni School Bukol at si Pinky, parehas kayong mga senador. Isa mga tabas ng mga dila nyo. Buti pa si Bamakino eh. Di ba? Talaga hindi siya papayag. Yun ang tunay may panindigan sa soberanya ng bansang Pilipinas na matagal nang iningatan namin. Kayo, pinagkakangulo nyo, lahi nyo. Sasabihin nyo, ayaw nyo ng China. Ayaw namin ng China. Pero sa mga dahi gusto. Di ganun din, dayuhan din. Wala rin kang Kung sakali palang China manguhuli kay Tatay Digong, maniwala kayo, gusto nito mahuli gusto nila China. Maniwala kayo. Oh, ano lang yan eh, sa media lang yung sinabi, meron gano'n eh. Wala pa naman kami natatanggap, wala kami official notice, gano'n, wala pa kami natatanggap sa Senator. Senator sa La Rosa, wala pa naman natatanggap. Pero Siguro nag-worry lang siya. So wala kami pinag-uusapan. sabi ni Senting mahalaga daw may consensus na kayo as early as now kung anong gagawin niyo sakaling mangyari. Oh, siguro, then we can take it up if that's what they want. Sa amin kasi, just waiting for whatever suggestions they would like. I have nothing in mind. But kami from the leader of the Senate, is the arrest really doable po kung may session? Hindi, kasi ang tanong muna, is there an arrest? Oo, hindi mo unahan eh. wala. Iba talaga pangatulan talaga na may utak. Ginawa na maitbulaga. Ninyo, sa katanong ng tao. So, wag mo kami mag-focus, bakit meron ba? Di ba? So, my answer, I cross the bridge when I get it. Tama na yan. Ayaran natin yan. Pag yun napansinin yan. Walang patutunguhan yan. Iisang patutunguhan yan. Doon. Sa kunwari, ayaw di sila papayag, sa dali nyo, sa dahig. Diba? Pero, hindi mo ng komento kay Tatay Digong, wala sila mapaliwag na maganda. No? Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po sa inyo. Mabuhay kayo. Paalam sa inyong lahat.